Ngayon ay inanyayahan ko na at magsayo para sa aking panalangin. Binibigyan na din ang aking upang manahan ang panalangin ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Bago magsiyo po ang lahat, ay pakiayos muna ang inyong upuan. Sa ayos, sa hanay. At pakipulot na rin ang inyong mga basura sa ilalim ng inyong upuan. At isaayos na rin ang sarili. Pagbilang ng 3, tapos na ang lahat ng gagawin. 1, 2, 3. Tapos na ba? Mabuti, magsiyo po. Bago natin sisimulan tayo sa araw na ito, may mga tatlong atubong tayo dapat sundin.
ka-importante sa iyo ang pagiging matapat sa kapwa? Wala pa ka na sagot ni Ginoong Laron. Napaka-importante daw ang maging matapat sa kapwa upang mas paunlarin ang kabutihang asal na inyong pinagsisikapan. Mabuti, palakpakan. Ngayon, ipasa na uli ang bola sa isang tropiko. Hinto o binibining ikot. Sagutan mo ang pangalawang tanong, sunaritan mo ang pangalawang tanong. Sa anong pamamaraan mo nasasabing ikay naging matapat sa iyong kapwa? Palakpakan ang sagot ni binibining ikot. No? Nung meron din talagang mga pagkakataon na matapat tayo sa pagiging matapat. O may mga pagkakataon na tayo ay magiging makakasalaw kapag may mga nagawa tayo mabubuti. Kagaya na naman ang ginawa ni binibining ikot kung saan ay may napunti siyang wallet na isang babae at binibigay niya ito dahil nakita niya ang babae sumakay na sa jeep at tinawag niya ito. Yan ay isang pagiging matatapik. Palakpakan. Mabuti. O, pasa ulit simula. Sa isang tropiko, sa isang tropiko, pinto. Binibining Soriano, narito ang pagbuling katanungan. Ang pagbuling katanungan ay masasabi mo bang ang pagiging matapat ay isang mabuling katanungan patungo sa katotohanan? Tama, palakpakan. Ano? Dahil ang pagiging mo'y matapat ay patungo ito sa katotohanan dahil nasasabi ka o magiging matapat ka. Iniaalay mo ang pagiging asal mo patungo sa katotohanan. Yan yung pamamaraan o yan yung mga isa sa mga gawain na imamigin at ayaw matapat at may kabutihan asal. Palakpakan ang ating mga sarili. Ngayon, ay bago natin sisimulan ang ating aralan, narito ang mga layunin. Basahin ha? Basahin sabay-sabay. Basahin sabay-sabay. Ulitin, basahin sabay-sabay. Narito pa. Basahin ng sabay-sabay. Ulitin nga, hindi ko narinig eh. Basahin sabay-sabay. Nakikita na ba dyan sa likod? Basahin sabay-sabay ha. Tama! Maraming salamat. Ngayon, ay atin ang tutupasin kung ano nga ba ang ating kaalaman o ano nga ba ang ating paksa ngayon. Ang paksa nga ating tatalakayin ay patungkol sa komentaryong panradyo. Komentaryong panradyo. Alam niyo ba kung ano ang komentaryo? May kaalaman ba kayo kung ano ang komentaryo? Komentaryo panradyo. So, sino ang may alam kung ano ang komentaryo? Binibini Valero. Tama, ang komentaryo ay isang komento na kung saan ay pagtatalakayin na iba't ibang mga kundi na kusahin.
masasing, ano naman ang nasa isipan natin? Tama, panradyo. Ito yung isang panradyo na kung saan ay tumatalakay o nandyan lamang sa mga panradyong talakayan. Gaya na lamang ng mga FM radio stations, kung saan ay tumatalakay sila ng mga samot-sabing pag-uunawa ng mga balita o kakasya ng mga balita na radyo ang gamit. Ngayon, ay narito ang ating talakayan. Ang ating talakayan ay patungkol sa katotohanan, opinyon, hinimok, at personal. Basahin ang katotohanan. Sabay-sabay ha, sabay-sabay. Tama nga no, napapahayag sa ideya o pangyayari ng katunayan at katanggap-tanggap na lahat ng totoo at hindi napapasubali kahit sa ibang lugar. Hindi ito, sige basahin nila. Sabi, bakit hindi ko na narinig ang ibang pumabasa? Sa likod, bakit hindi na ko na narinig? Tama. So, base sa dito, ang katotohanan ay walang halong kahit ano, puro ang ibabalita o puro ang sasabihin o mga komento ang dapat ilantad. Dapat may mga sandipan o dapat may testigo o kung saan ay mapapatunayan mo na totoo talaga ang inilahad mong mga usapin. Yan yung katotohanan. Opinion naman sa opinion. Ito isang pananaw ng tao o pagkatamaan o pero pwedeng kasabulian ng iba. So kung opinion din, maaaring tama, maaaring din mali. Depende yan sa pagpananaw o depende yan sa komento ng isang mga nagsasalita o mga newscaster. Tulad na naman ng mga newscaster na nagbibigay sila ng mga opinion patungkol sa mga usapin na dapat i-resolva. Paano resolvahin ang isang usapin ng kanilang tatalakayin. Ngayon, ginawa o inferences. Isang kilos o proseso na pagkakaroon ng conclusion tungkol sa isang bagay mula sa kilala ng katotohanan o ebidensya. So, napaka-importante din ang ginawa dahil ito ay isang proseso patungkol o isang konklusyon na kung saan ay nilalantad niya kung ano nga ba ang kaibaan mo o kaibunta
Mabuti at ang mga ng maayos, no? Wala na ba katanungan para dito? Wala na? Wala na. Okay. Basta, narito ang mga komentariong pagradyo o katotohanan, opinyon, hinunga, personal. Mabuti at ang mga ano nyo na maayos. Ngayon, ay narito ang halimbawa ng komentariong pagradyo. Ang pinamagatang script, komentaryo, panlagi na kaugnay ng bakuna kontra COVID-19. Narito ang mga kopya, basahin niyo. Ayan, ito ay isang halimbawa. Basahin niyo ha. Dahil may mga katanungan ako, ibigay ko ba lang naman kayo ng 3 minuto sa pagbabasa at unawain niyo ang yung binasa. Huwag lang basta-basta basahin. Unawain at ugaliin ito. Pasok sa mga utak. Naintindihan na ba? Sige, magbasa na. Tapos na ba? Mabuti naman. Magtatawag ako ng 5 estudyante. At mayroon na rin mga katanungan din sa script. Nakita lang ba mga katanungan? Mabuti at nakita niyo yung mga katanungan. Binibining Sulyano, narito ang mga katanungan patungkol sa iyong binasa. Una, patungkol saan ang binasang komentaryong panradyo? Patungkol sa bakuna COVID-19. Tama! Palakpakan! Pangalawa, Ginoong Barrientos. Sino-sino ang mamamayan sa nasabing program? Tama! Mabuti at naunawaan niyo at nakikita niyo na inuunawan niyo ang pagbabasa. Maraming salamat. O, sa pangatlo, Ginoong Lauron. Ginoong Lauron, sige. Narito ang katanungan. Ano ang naninuha mo sa ospital nilang tinalakay? Kung gaano ka-importante ang bakuna COVID-19. Mabuti at naunawaan ninyo, no? Palakpakan. Sa pang-apat, sang-ayon ka ba ng mga sundalo sa naunang magpuna kontra COVID-19? Kontra COVID? Bakit oo? Bakit hindi? Binibing Padilla. Tama ng palakpakan na dapat talaga unahin ng mga kapulisan at sundalo sa pagbabaguna dahil sila rin ay pinoprotektahan nila tayo. At maging, pwede naman din na hindi, dahil pwede din naman na i-prioritize rin yung mga grandparents o yung mga matatanda at yung mga babies. Ngayon, sa panguli ng katanungan, kay bibilan mo na, kung ikaw ay maging mamahig sa isang panradyo, ano ang mararamdaman mo? Oo, hindi nakakabahan ka. Pero, pag nalantad mo yung maayos ang iyong komentaryo o ang iyong talakayan sa issue yung tatalakayin ay magiging masaya naman. Magiging excited. Mayroong excitement na kanila. Tama. Maraming salamat, no? Palakpakan ninyo mga sabingay na inuwan ninyo. Nang maayos ang mga aralin po, mga talakayan sa binasa ninyong script. Ngayon ay may gagawin kayo at inutukasan o ating aalunin ng inyong mga kaalaman. Ito ay isang pagkatang gawain. Mabilang na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maraming salamat at dito ang unang pangkat, pangalawa at 3. Bago muna kayo pumunta sa inyong pangkat ay narito ang panuto. Malala kayong pumili ng isang komentaryo panradyo na may temang
diagram, inambing ang iba't ibang komentaryo sa nasabing script kung ito ba ay patungkol sa katotohanan, opinyon, at personal na interpretasyon. May label na yan. At basahin ang pamantayan sa test paper nyo. Pamantayan, sige. Nilalaman 10 puntos, kalinawan 15 puntos, originalidad 5 puntos, at kabuuan ay 30 puntos. Sige. Kapag may nakita akong nagpupupyahan sa kanilang mga Venn diagram, ay babawasan ko ng puntos ha. Ipapasa ko yan sa akin dahil ako ang mag-check ng inyong mga pasugit. Naunawaan mo ba? Kapag nagpupupyahan kayo dyan, dahil kayong dalawa ang makakakuha ng 0. Sige, simulan na. 5 minuto lang sa pagsasagot. Tapos na ba? Tapos na. Ipasa mo ang papel. Ipasa. Mabuti at naunawaan ninyo, wala na ba kayong mga katanungan o mga question o dapat paglinawin pa? Wala na? Mabuti naman palakpakan ninyo mga kahilig dahil kayo ay masisino. At may natutunan kayo. Magliliwan ako ng isang kataga. Ang pagiging matapat sa maliit na bagay ay may kalangit na gantimpala. Pag ikaw ay maging matapat sa iyong mga kapwa, ay may kabutihang gantimpala ito. Kapag kabutihang asa rin yung papalaganap, may dalang magandang kinabukasan ng bawat isa. Dahil sa pagiging matapat. Ngayon, bago kayo umuwi, ay may takdang aralin ako. Nakaranin. Basahin. Magsalisit ng mga iba't ibang patastas patungkol sa panliliksyon ng programa. Dapat ay makuha ko ito sa susunod nating pagkikita. Naintindihan lang ba? Ngayon, basahin natin ang layunin. Na ihahambing ang katotohanan ng facts sa inyong inferences, opinyon, personal, at interpretasyon ng kausap. Napapanatili ang pagiging matapat base sa katotohanan ng facts sa inyong inferences, opinyon, at personal na interpretasyon ng kausap. Nakakatuwa na isang mag-explain komentaryo tungkol sa iba't ibang issue palikunan sa katotohanan. Facts sa inyong inferences, opinyon, at personal na interpretasyon ng kausap. At ang panguling, layunin ay ipapakita ang pagiging matapat sa kapwa-tao base sa katotohanan. Facts sa inyong inferences, opinyon, at personal na interpretasyon ng kausap. Ngayon, ay palapakan ng sarili dahil kayo'y masisipag at naunawaan ninyo na mabuti ang kalagayan natin sa araw na ito. Palapakan! Ngayon, bago tayo lumabas, ay magsitayo para sa panalangin. Ginoong Barrientos, pangunahan mo ang pangulong panalangin yun sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng